Pinakamahalagang skill sa modernong tao. Dito sa mismong channel kong ito ay nagtuturo nga ako ng samot-saring mga diskarte tungkol sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit, tapos nagbebenta ako ng mga ritual, blessing, herbal at perlas para solusyon sa iba't ibang mga problema ng tao. Pero para nga magawa ang project/kabuhayan kong ito, kinailangan kong matutunan ang mga pinakamahalaga na basic skill sa ngayong modernong panahon. Ibabahagi ko rito ang mga skill na ito para nga mapag-isipan nyong mabuti at dahan-dahan nga matutunan para mas maging mabisa kayo sa inyong modernong buhay, dahil gustuhin man natin o hindi ay ito na ang modernong mundo na kinikilusan natin. So maraming mga skill tungkol nga sa mga computers para maging maayos ang buhay natin sa modernong panahon. Ang mga ituturo ko dito ay makakatulong sa mga tao na lumago sa kanilang social media presence, dahil nakikita ko nga na ang social media ay hindi na natin maiiwasan at bahagi na talaga ng buhay natin. Kung kaya ang pinakaunang skill nga na sasabihin ko na practical technical na kailangan nating matutunan ay ang editing. Kailangan natin matutunan mag-edit ng mga videos. Kahit ang pag-basic lang ng mga cut, tapos konting effects, konting transitions, tapos paglagay ng mga title o di kaya mga sticker, kahit nga gamit muna ang cellphone kung wala kayong computer or laptop. At ang marerekomenda ko nga na free product na pwede nyong gamitin para dyan na editing software, yung CapCut. Yan ang mismong ginagamit namin para nga sa mga videos ko. Pero pwede naman kayong gumamit ng ibang software kung yun ang mas gusto ninyo. Pero ang maganda nga sa CapCut ay meron siyang free version na marami ka na ding magagawa doon sa for free na yan. Importante na matutunan nga natin yung video editing, kasi ay lahat ng mga tao halos ngayon ay nanonood ng mga video dahil yan yung madaling ikonsumo na content. Manonood ka na lang tapos hindi ka masyado mag-iisip katulad ng pagbabasa, diba? At kaugnay nga sa pag-e-edit ng mga videos ay maganda sana matutunan din natin yung pag-edit ng mga pictures o di kaya yung parang basic graphic design na makagawa ka ng mga posters or mga cover photos ng mga videos mo, or yung pag-edit nga ng mga pictures kung halimbawa ay magbebenta ka. Kahit yung pinakasimple lang naman, mga kapatid, importante meron tayong kaalaman tungkol dyan para mas ma-express nga natin, maipahayag natin yung mga ideas natin. Kasi paano tayo magkakaroon nga ng kabuhayan kung hindi nga natin maipapaliwanag yung sarili natin sa pamamagitan ng video or ng photo sa kung ano yung mga ideas natin. Tapos bonus na skill kung sakali ay yun nga, natututunan natin yung video tsaka photo editing, yung animation naman, na marunong ka gumawa ng mga pictures na gumagalaw, na dinodrawing mo tapos pinapagalaw mo frame by frame. Mas nakakatawa kasi din yan panoorin yung mga animations or cartoons nga na gumagalaw sa ating screen. Isang malikhaing paraan na nakakapukaw nga ng ating pansin tungkol sa content na pinag-uusapan natin. Tapos siguro mas basic pa nga kaysa dun sa video or photo editing or animation ay matutunan natin kung ano yung mga email. Email is electronic mail. So parang ito yung liham pero moderno na, gumagamit na tayo ng mga computer. Karamihan sa mga tao nga sa Facebook nagsa-sign up gamit yung cellphone number, at okay lang din naman yon, pero mas maganda ay matutunan nyo din yung email. Kahit anong provider niyan, yun yung Gmail or yung Yahoo or yung mga Rocket Mail or AOL, Outlook, tapos lahat ng mga iba-ibang mga email providers, pwede nyong kuhanin or gamitin yan. Pero ako usually ang ginagamit ko ay Gmail. Tapos bukod pa nga yung kapag halimbawa meron na kayong sariling domain, pwede nyong gamitin yan para gumawa ng business na customized email ninyo. Pero importante nga na matutunan natin yung email para yun yung magiging susi natin para magbukas nga sa iba-ibang mga apps at sa iba-ibang mga website na kakailanganin talaga ng email natin para mag-sign up. So kailangan sana ay matutunan nyo yan, yung paggamit ng isang email or electronic mail service. Tapos tandaan nyo yung password kasi may username yan, tapos may password. Gawan nyo ng password na matatandaan nyo para yun yung palagi nyong gamitin nga sa pagsasign in nyo sa iba-ibang mga lugar. Kaugnay din dito sa electronic mail communication ay meron tayong mga chats or mga messaging services. So nandyan yung mga instant chat katulad nga ng Facebook Messenger, Telegram, Viber, WhatsApp. Maganda ay matutunan natin yan dahil syempre dyan tayo makikipag-usap sa mga tao na posibleng customer or client nga natin. Bukod pa nga sa mga pamilya at kaibigan natin na makaka-ugnayan natin. Pinaka-basic na skill, yung matutunan natin yung communication sa online. At kaugnay sa lahat ng ito ay maganda matutunan nga natin yung mismong pagsulat ng mga content. Bukod nga doon sa pag-edit,
ng mga videos at photos ay maganda matutunan natin kung paano magsulat ng mga script sa kung ano yung isasabi natin sa mga tao. Or kung hindi ka man komportable doon sa mismong pagsasalita ay maganda matutunan mo nga yung pagsulat ng mga blog post. Depende sa kung ano yung format na komportable ka, pero mas maganda nga ay magawa mo lahat muna, matry mo para malaman mo kung ano yung pinakagusto mong gawin. At mas maganda ay magamit mo din kahit papano lahat ng mga yan kasi iba-ibang paraan din ng pagkomunikasyon ang gusto ng mga tao para mas marami kang makuhang mga audience or mga followers mo na iba-iba nga yung komportable para sa kanila na paraan sa pagkonsumo ng content. At pinakamaganda nga sana para maitali mo din lahat ng mga kaalaman na ito at meron kang mismong hub or tahanan para sa lahat ng content mo ay matuto ka gumawa ng isang website. So yung website development, kahit yung pinaka-basic lang na WordPress na madaling gamitin para sa lahat ng mga tao sa ngayong panahon, maganda matutunan mo yan. Yung meron kang sariling website. Katulad ng website ko na ericrojas.com. Bumili ako ng domain sa registrar tapos meron akong hosting service. Ang domain kasi parang yan yung lupa tapos yung hosting service yun yung binabayad natin na renta para doon sa lupa na yun. Mas pag-uusapan pa natin sa ibang detalye yan pero ang ibig ko lang sabihin is maganda matutunan nga natin yung mga yan at kung paano gumawa ng website katulad ng sa WordPress tapos meron pang mga ibang options katulad ng Squarespace pero ako mismo ginagamit ko WordPress. Kung meron ka kasing sarili mong website ay pwede kang mag-design ng mga pages ayon sa kung ano yung kagustuhan mo tapos doon mo nga ipopost kung ano yung mga nasa isip mo, ano yung mga produkto at serbisyo mo, tapos ano yung gusto mong gawin para sa mga tao. Tapos ano yung kwento mo sa buhay mo. Para mas makilala ka ng mga tao at syempre mas magtiwala sila sa'yo. Tapos kung nakapost nga yung mga produkto at serbisyo mo doon na hindi mo na kailangan palaging ipaliwanag na parang first time mo doon sa mga customers ang lahat ng mga ginagawa mo kasi nandyan na nga yung mga content na yan, kung ano yung nakapost dyan na binibenta mo at alam din nila yung presyo. Pero depende nga din naman yan sa product or service na pinoprovide nyo kasi kapag custom, katulad ng sa mga rituals namin ay hindi naman fixed yung price. Depende yan sa kung ano yung kaso. Pero kaya din gawan ng paraan yan doon sa website pero maganda nga ay meron kang parang tahanan. Yun nga, kasi maganda nga ay meron kang lalagyan ng lahat ng mga nasa isip mo. Nalabas nga doon sa mga social media na platforms na ikaw talaga yung may-ari kasi ikaw yung may control sa kung ano yung mga ipapakita mo doon. Wala ka rin kaagaw doon sa mga iba-ibang mga tao na iba-ibang content din yung binabahagi nila. Kumbaga walang distractions yung mga tao kapag nakapasok talaga sila sa website mo. Tapos kaugnay nga doon sa sinabi ko, di ba kapag may sarili na kayong domain, halimbawa yung ericrojas.com, ay pwede kayong gumawa ng sarili nyong email na customized doon. Katulad ng support@ericrojas.com kumpara sa halimbawa sabihin natin ericrojas.lcs@gmail.com. So kumbaga nakisakay ako kay Gmail kung halimbawa doon sa free email, pero kung magbayad ako doon sa domain na ericrojas.com tapos may hosting service na may free na business email, pwede akong gumawa ng support@ericrojas.com which is mas official or legit na email, di ba? So lahat ng ito ay tungkol nga sa kung paano tayo mag-create ng content at paano natin ipadala or i-deliver, ipakita yan sa lahat ng mga tao. Pero ang pinaka punot dulo lang naman ng lahat, ginagamit natin yung internet para makipagkomunikasyon tayo sa mga tao at yung mga tao na yan, yun yung mga magiging customer din natin. Lahat ng mga audience natin, which is your followers or yung fans, tapos may porsyento niyan na magiging customer natin. So siguro para itali nga yung lahat ng mga sinasabi ko dito, ang skill na kailangan nating matutunan sa modernong panahon ay huwag na tayong mahiya at matutunan natin yung pag-record sa ating mga sarili. Tapos ilabas natin yan sa publiko. Kahit na yung video or di kaya yung pagsulat o kahit ano man na produktong ginagawa natin na ipapakita natin sa mga tao, either through picture, video, or text, dapat matutunan natin na i-record yung sarili natin at yung mga nasa isip natin at i-post yan sa internet. Yung mga iba-ibang social media platforms na bagay doon sa ginagawa natin, yun yung magandang pasukin natin. Pero usually kapag Pinoy, mas maganda gamitin yung Facebook kasi karamihan talaga ng Pinoy nasa Facebook. Sumunod yung YouTube, TikTok, Instagram, at X. Ganyan yung order nung gaano kadami yung mga users. Pero I think yung TikTok ata nalampasan na yung YouTube sa mga users ngayon. Isa pang kailangan natin matandaan sa ngayong panahon, sa modernong panahon, ay marami na kasing scam sa internet kaya mag-ingat tayo dun sa mga nagnanakaw sa mga password at pera natin. Kailangan ko pang mapag-usapan ng detalyado yan. Tapos pag saliksikan nyo kung paano nga nasa scam yung mga tao. Tapos maganda sana ay meron tayong basic na understanding or pagkakaunawa nga sa kung paano gumagana yung internet. Kasi parang kuryente at tubig
big na din yung internet, diba? Ganun na siya ka-importante sa buhay natin dahil nga karamihan sa mga kabuhayan at negosyo nasa online na sa ngayong panahon. Kaya maganda sana ay matutunan natin kahit yung pinaka-basic network engineering tungkol sa mga IP addresses, routing, para alam natin kung paano magpatuloy yung internet natin, diba? Mga kapatid, ang pinaka-mahalaga na skill na magtatali talaga sa lahat ng mga sinabi ko kanina ay ang matuto tayo na matuto. Hindi yan mali ang sinabi ko, hindi ko rin kayo nililito. Ang ibig ko lang sabihin ay matuto tayo sa pag-learn ng mga bagong bagay kasi napakaraming mga evolusyon sa mga teknolohiya at kaalaman. Kaya kailangan natin makipagsabayan at palaging meron tayong bagong matututunan para makagawa tayo ng maayos ayon sa kung ano yung pinaka-latest na kaalaman. Yan ay kung gusto natin maging successful sa buhay. Palagi tayong nagsisikap nga na mag-improve. At yun naman yung point dito sa channel ko, di ba, na Eric Rojas Life Coaching Services. Paano tayo mag-i-improve? So, binigyan ko lang kayo ng idea sa kung ano yung mga magandang pagtuunan natin ng pansin sa modernong panahon. Sana nakatulong sa iyo yung mga sinasabi ko, kapatid. At gumawa ako ng free gabay para dun sa lahat ng pinag-usapan natin dito. Isang free gabay sa mga mahalagang skill sa modernong panahon. Sana maklik mo ang link sa post description para sa mga pinag-usapan natin ngayon. Para may reviewer ka, tapos matandaan mo at maisabuhay mo yung mga sinasabi natin dito. Huwag ka na mag-atubili, click mo lang ang link sa post description. Palagi tayong mag-develop sa ating mga skills, lalo na yung mga angkop para sa modernong panahon. Salamat, kapatid, at God bless.